Mga kapatid, hindi lang po panahon ang mainit, kundi pati ang usapin ng komunismo. Sabi kasi ni Senator Robin Padilla, isa siyang komunista. Komunista po ako Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Yun. Naging viral itong deklarasyon ni Senador Robin Padilla na komunista daw siya. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Meron tayong busis ng masa diyan sa YouTube. Pabor ba kayo sa deklarasyon niya na Mga kapatid, hindi lang po panahon ang mainit, kundi pati ang usapin ng komunismo. Sabi kasi ni Senator Robin Padilla, isa siyang komunista. Komunista po ako Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. pabor ba kayo sa deklarasyon niya na siya ay komunista? Anong ori ng komunista? Kahapon ating tinatalakay yung pagsagot niya panindigan na kaya niyang iwanan ang pagiging politiko at manindigan sa kanyang relihiyong Islam na naniniwala na may iisang Diyos, si Allah. Pero ating tatalakayin ngayon, ano bang oring komunista ang kanyang tinutukoy? Alam niyo naman na ang teorya ng communism ni Karl Marx, Marxism, ay hindi naniniwala sa relihiyon, lalo nang hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kung ang komunistang tinutukoy niya ay kaugnay sa kay Karl Marx, hindi, paano ngayon? Diba parang nagsusuwagan sa kanyang pananampalatayang Islam na naniniwala na may iisang Diyos, si Allah. Okay, meron tayong katanungan diyan. Busis ng masa, pabor ba kayo sa pagdeklara ni Senador Robin na siya ay komunista? Ito ay nangyari sa Senate impeachment trial. No? Yung pahayag niya kaugnay sa isang abogado din na witness ng prosecution sa NBI yon, no? Pero at yung NBI na yon sa Leyte, pastor din siya. Pero bago yan, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs na nagsubaybay sa atin ngayon. Welcome sa ating live streaming, mga kapatid. Kumusta kayo? Tatalakayin natin itong deklarasyon ni Senador Robin Padilla na nauna ng inaway ng ilang mga kapatid niyang balik Islam na mga babae dahil hindi pinaniniwalaan na siya ay tunay na Muslim. Gusto ko pong malaman po ninyo, sa populasyon ng Pilipinas, 15% po dyan ang Muslim. Ngunit nakakalungkot po, magmula po noong 1995, wala na pong naging Muslim na senador. Faking Islam yan, hindi yan totoong Islam. Dahil ang totoong Islam, nananampalataya sa katuwiran, hindi sa kabaluktutan. Ayan, kademonyuhan ang pinaiiral niya sa pagkatao niya.
Huwag mo nang gamitin yung Muslim. Dahil hindi ka naman talaga Muslim, ginamit mo lang eh. Sila yung mga balik Islam na umalma talaga kay Senador Robin Padilla, lalo na yung umiikot na video na kumakain siya ng barbecue, di ba? Oh. Kaya tatalakayin natin ito, mga kapatid. Alam naman natin, kilala naman si Senador Robin Padilla na isang balik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya ay isang balik Islam. Pero hindi totoo na siya ay dating Katoliko dahil siya ay ang kanyang ina ay kaanib sa saksi ni Jehovah, no? Jehovah's Witnesses. So, ngayon, tatalakayin natin, di ba, matapos binatiko si Senador Robin Padilla ng ilang mga kapwa balik Islam at tinawag siyang piking Muslim, mariin niyang sinabi na handa niyang ipaglaban ang kanyang pananampalatayang Islam kahit pa umano na mangangahulugan kung kailangan man tatalikod siya sa politika, pero panindigan niya ang kanyang pagka-Muslim. Ngunit may isang mahalagang tanong na dapat linawin. Paano niya kasundo ang kaniyang pananampalatayang Islam sa kanyang binabanggit na siya ay isang komunista? Oh. Ang Islam ay nakabatay ito sa paniniwala ng iisang Diyos, si Allah. Samantalang maraming anyo ng komunisto, lalo na itong Marxist and Leninist na tradisyon. Sila ang malakas na kritisismo sa relihiyon at sa paniniwala na kaugnay sa Diyos dahil sila'y mga atheist. Kaya kung si Senador Robin Padilla ay hayagang nagsasabing siya ay komunista, ngunit kasabay nito ay mariin niyang ipinagtanggol ang Islam na naniniwala sa isang Diyos, paano niya pinagkakasundo itong dalawang magiging kontradiksyon? Pero may paliwanag sa interview si Senador Robin Padilla. Sabi niya na ang tinutukoy daw niya na komunista ay hindi yung Marxist, hindi yung NPA. Dahil sinabi niyang komunista ako, may kasunod siyang paliwanag sa tinutukoy niya na yung Maoist, yung Leninist, yung Marxist na mga armadong komunista, hindi umano yun ang tinutukoy niya, kundi meron siyang bago. Christian communism. Ayan, kung Christian communism, ba't nasa balik Islam siya? Dapat nasa Kristiyano siya. Christian communism daw ang tinutukoy niya. Oh. Dito kasi sa kaniyang pahayag at pagsabi na siya ay isang kaanib ng komunista, balik natin ang kaniyang pahayag, eto mga kapatid. Mga kapatid, hindi lang po panahon ang mainit, kundi pati ang usapin ng komunismo. Sabi kasi ni Senator Robin Padilla, isa siyang komunista. Komunista po ako Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin din yan. Oh, so, at kasabay dito, sinabi niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nakipaglaban sa komunista. At ipinagpatuloy ito ni Vice President Sara Duterte daw. Kaya ang tanong kung nakipaglaban sa komunista sila si Duterte, bakit naging kaalyado ngayon ni Senador Robin Padilla ang mga Duterte
kung siya mismo'y umaamin na komunista siya. Pakinggan muna natin to. Sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya Oh, yan. Malinaw na sabi niya na sila si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakipaglaban sa mga komunista. At ito dahil ipinagpatuloy ngayon ni Vice President Sara Duterte. Kaya isang malaking tanong talaga na bakit siya naging malapit sa mga kaalyado ng pamilyang Duterte kung siya mismo nagsasabing komunista po ako. Isinabi niya, yung pahayag na yan, sinabi niya noong Hulyo 14, 2026 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Malinaw na sinabi niya, komunista po ako. Kaya nagiging mainit yan na usapin. Ngunit kung komunista siya at ang itinuturing niyang komunista ay yung Christian communism daw, Christian communism, maniniwala ba kayo kaugnay sa Christian communism? Kung Christian communism, ba't nandiyan siya sa balik Islam? Ano ang masasabi ninyo sa pahayag ni Senador Robin Padilla kaugnay dito? Kaya, ang tunay na tanong, hindi simpleng komunista ba si Senador Robin Padilla, kundi ano mismo ang ibig sabihin sa salitang komunista niya? At paano ito naaayon sa kaniyang pakipag-alyansa sa mga Duterte na kilalang sinabi niyang nakipaglaban sa mga armadong communist insurgency? So kung magkaiba ang kahulugan ng komunismo na tinutukoy ni Senador Robin Padilla at ang komunismong nilalabanan ng mga Duterte, dapat itong klaruhin, dapat itong linawin. Dahil may kadalasan, lalo na sa Marxism, mga kapatid, alam nyo, sa Marxism, di yan naniniwala na kaugnay sa Diyos. Di yan naniniwala kaugnay sa Diyos. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang pahayag ng kanyang asawa, si Mariel, eto. Sa tingin niyo ba ang Philippine Army, bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin niyo hindi siya qualified, di ba? Ang Philippine Army? So, komunista po ako Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin din yan. Yes, sir. Yung pahayag ni Mariel na kanyang misis, kaugnay yon sa ipinaglaban siya na qualified talagang magiging senador si Senador Robin Padilla dahil sa kulungan pa lang, naunang tinatalakay na natin ito, si Robin Padilla daw nakagawa na at nakapasa na ng batas sa kulungan pa lang. Yun talaga ang binanggit ni Mariel. Pero, sinabi niya, si Senador Robin Padilla ay binigyan ng mahalagang papel sa Philippine Army. Yung papel niya sa communication at strategic planning sa Philippine Army. Kaya, nung idineklara ni Senador Robin Padilla na komunista siya, parang napasukan ng Philippine Army ng Trojan horse. Bakit? Malinaw umaamin siya na komunista siya. Pero ang tinutukoy niya sa paliwanag niya, Christian communism. O paano ngayon patunayan niya yan na Christian communism samantalang balik Islam siya?
Yeah? Kaya, bilang may papel sa Philippine Army kaugnay sa communication at strategic planning. Seryosong tanong para sa seguridad. Maaari bang mananatiling may papel si Senador Robin Padilla kaugnay sa communication and strategic planning ng Philippine Army ang isang opisyal sa gobyerno na nagdeklara na political affiliation niya ay komunista. So, hindi ito simpleng usapin ng relihiyon o politika. Ang tanong ay seguridad. Tanong dito, tiwala at loyalty sa Republika ng Pilipinas. Kung may conflict of interest o security concern, nararapat itong imbestigahan, lalo na sa Philippine Army mismo. Hayagang idiniklara ni Senador Robin Padilla na siya ay isang komunista. At ang pag-amin ni Senador Padilla na komunista siya, ibig sabihin, hindi, may Trojan horse na nakapasok ngayon sa Philippine Army. So, papayag ba ang Philippine Army na mananatili si Senador Robin Padilla na in charge ng communication at strategic planning ng ating kasunduluhan, gayong umaamin siya na siya ay isang komunista? At ilan yan, di ba? Handa siyang ipaglaban ang kaniyang pananampalataya. Oh. Yung pananampalataya niya na sandali. Asan ba yun? Ito ba yun? At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, ito po'y malaking kapastusan sa amin. Naku po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kami magpakamatay para dito. So, yan. Handa siyang magpakamatay para sa kanyang pananampalataya. Pero, ang komunista, lalo na ang Marxism, di naniniwala sa Diyos. Pero, ang Islam naniniwala na may iisang Diyos, si Allah. Pero linawin natin, ang Allah sa Quran ay hindi si Yahweh sa Bible. Ang Isa sa Quran ay hindi si Jesus sa Bible. Lalo na, ang Maria sa Quran ay hindi ang Mariam sa Bible. Bakit? Dahil ang Maria sa Quran, kapatid ni Aaron na kapatid ni Moises. Di ba napakalayo? Oh. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na kung tingnan natin ang Quran mismo ng mga Muslim, kung pag-aaralan natin, dahil si Senador Robin Padilla, pinanindigan niya ang kanyang pananampalataya na Islam at yun ang kanyang pagpili. Pero ang mga Muslim mismo, lalo na ang mga balik Islam na mga ustads, ay palaging bumabanat sa pananampalatayang Kristiyano. Ginamit nila Bible at Quran. Ito mga Quran, mga kapatid. Ginagamit nila ito. At marami ding na tangay dahil sa maling akala. Pero alam niyo ba na kung tingnan natin at susuriin natin ang Biblia at ang Quran, mga kapatid, may bahagi sa Quran kung word for word ang pagbasa, ang Mesiyas na si Jesus ay tinatawag na Diyos kasama ni Allah. Kaya, paano? Siguro nagulat sila. Meron bang ganyan? Okay. Tingnan niyo
ang mabasa sa ito, Quran, Arabic nila mga kapatid. Kung word for word na basahin ito na bahagi. Etakhaso abarahom wa roba nahom arbabam min donel lahe wal masihab na Maryama. O, ito na bahagi mga kapatid, kung tingnan ninyo, ang malinaw na translation sa English, they took their monks and their rabbis to be their God instead of Allah and the Messiah, son of Mary. Napaka-linaw. Tingnan niyo, sa mga marunong sa Arabic, yeah? Itak hado. O etak hado. Ibig sabihin, kinuha, itinuturing nila. Abarhom na kanilang rabbis o scholars. Ro ba nahom. O. At kanilang mga munghe. Arbaban. Mga Panginoon. Min duni Allah. Oh. Min duni Allah. Ibig sabihin, itong min duni Allah instead of Allah and the Messiah. So, sino man na mga Arabic speaking mga kapatid, dito malinaw na hindi nila matutulan na word for word talaga mabasa kahit ang turo nila iisang Diyos si Allah, pero di nila napansin na pag word for word pala sa Arabic, mabasa letra por letra yung Arabic na dyan na arbabam, mga Panginoon o Lord, min du ni Allah, min dun ni Allah, instead of Allah. Oh. At may karugtong, ang Misaya, anak ni Maria. At alam niyo, ito, nananing tinatalakay at hindi talaga matutulan ng mga Arabic speaking, tinatalakay ni Christian friends. Pakinggan natin. Ito. Prove to you that Jesus is God? Okay. As long as you said you speak you said you speak Arabic, right? Isn't it in the Quran it says you have to worship Jesus? In the Quran, no. Okay. I want you to read this in the front of us. I will put it for you on the screen. I want you to translate. I will put that in the screen in front of you. And I want you to translate word by word for us. The verse in front of you. I will show it in Arabic. You are a Saudi. Read it for us. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Read, translate. Go ahead, I'm listening. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا يعني No, don't they stop. worshipped a God. Don't stop. Doesn't say من دون الله only. Don't stop there. It says من دون الله والمسيح ابن مريم. Translate. See? We are in trouble. The Muslim, they give false translation. The Quran says they took their monks and their rabbis as God instead of Allah and the Messiah. That's what the Bible in says. the Messiah. Listen to it. Okay, so you agree. So they agree that says اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. They took their rabbis and their monks as God instead of who? Instead of Allah and the Messiah. The Quran saying that, not me. So, kung letra por letra, word for word talaga, nabasahin sa chapter 9 verse 31,
lilitaw na maliban kay Allah, ang Misaya ay Diyos. Pero iba ang English translation na. O, binago nila. Kaya ito ay tinatawag na fake translation nila from the word for word Arabic. They have taken the rabbis and monks as well as the Messiah, son of Mary. O, so, napakalayo na kumpara sa binasa ni Christian Friends. Prove to Prove you to that me. Jesus is God? Okay. As long you said you Yeah. speak, you said you speak Arabic, right? Isn't it in the Yeah. Quran it says you have to worship Jesus?